Magandang umaga po, sa inyo at sa ating mga tagapakinig po. Yes, ma'am. Welcome sa Double Wing, sa Double B, Salamat, Director. salamat sa oras. Oo, ang tanong mo siguro namin, di ba, yung tanong niya kanina ay, sapat na ba yung 800? Bakit po tayo humantong sa 800 800, na oo. dagdag sweldo ng ating mga kasambahay? Linawin lang natin, pang NCR po ito, National Capital Region. Go ahead, Director. Opo, at salamat po sa tanong bakit 800? Marami pong, consideration 'no, yung mga factors. Of course, yung ating, kakayahan ng ating, employer na magbigay ng, sahod sa ating mga kasambahay and of course yung, pangangailangan din ng kasambahay ang tinitingnan natin, ang inflation. So yun po yung mga factors kung bakit, naging 800. Mhm. Kung sapat po, kino-compare din po natin ito sa mga, yung mga pagtaas ng, 50 nung, July Mhm. para sa ating mga formal sector or yung mga agriculture and non-agriculture at, kino-compare din po natin 'yan and we come up of course, collective naman ang decision. Meron pong, konting pag-uusap, discussion dito at kung magkano ba dapat ang ibigay namin Mhm. and napagkasunduan po na 800. Mhm. Tinitingnan po kasi natin between 500 and 1,000 yung, mga, proposals ng Mhm. ating mga miyembro ng board pero tiningnan din po natin, on the part of the government and the DTI and NEDA, of course yung kanilang, mga opinyon at mga data Mhm. na pagkasunduan po namin na 800 po ang aming, Mhm. ibibigay Mm, na kaukulang, sweldo Mhm. mm. pagtaas ng sweldo Direktor, ng ito lang. ating mga Ah, kasambahay. kasama ho ba sa mga nakonsulta ay mismo ating mga representante, mga kasambahay? Mhm. Para ho, siyempre, pinakamahalaga sila ay Oo. napapakinggan ang kanilang boss, hinaing Mhm. na ito ang kailangan namin dahil sa araw-araw na gastusin namin, pinapadala pa namin yan sa aming pamilya siguro sa probinsya o mismo sa pamilya namin, baka hindi sasapat ho yung 800. Ano ho ang pananaw nila? Meron ba ho silang rekomendasyon kung magkano ang hiling nila na dagdag sana? Nagkaroon po kami ng public hearing nung January 12 at, inanyayahan namin ang mga kasambahay at ang mga barangay and, mga organisasyon, labor groups and of course the employers. Gusto nilang talagang magtaas pero hindi din naman po nila sinasabi kung magkano, mas mataas pero wala po silang binibigay kung magkano. At, nakita namin sa NCR na marami na pong live out or stay out na ating Mhm. mga kasambahay. Ito Mhm. po ay umuuwi na sa kanilang mga pamilya. Mhm. Kinonsider din po namin yung, take home pay nila kasi, Mhm. dito sa, minimum wage sa pagtaas ang magbe-benefit dito ay more than 200,000 na mga kasambahay Mhm. dito sa, minimum wage. Okay, Director, do sa 7,800, bale magkano na magiging arawan nila dito? Magiging arawan nila, ang take home pay nila, around 300 Three 300 per a day? day, Per per day. day, per day. Ang Okay. ibig Opo, sabihin, ang opo. nadagdagan sa bawat araw, magkano? Kasi kung i-compute natin yung 800 divided by, kunyari, 30 days, Hmm. parang lumalabas 26 pesos ang nadagdag per day. Opo, opo. So mga less than 200, more than 200 pero less than 300, mga Mm. 275, mga gano'n po, up to Okay. 200. Yun po basically dinagdag po namin. Do'n po sa magiging bale papalo ng 7,800, 'di po ba, Direktor, ang Yes monthly po. sweldo sa NCR ng kasambahay. Do'n po pa rin kukunin yung contribution para sa SSS, para po sa PhilHealth? 'Pag more than 5,000 po, may share na rin po ang kasambahay Mm. at Mm. nakikita namin ang labor cost 'pag 7,800 po ang, Mm. monthly minimum wage ng ating mga kasambahay, mga around, 9,000 po Mm. ang magiging labor cost on the part of the employer po. Mm. So ang magiging para
maliit lang naman po ang share ng kasambahay when it Mm. comes to SSS, Mm. PhilHealth at saka Pag-ibig. Dito po ba Yun sa po ano? ay dapat ibigay din Mm. ng employer. Okay, ito po ay ano, motto proprio ba o kusang palo na tinrabaho ng inyong tanggapan or mayroong nagpetisyon na grupo ng mga kasambahay para sa wage increase na ito? Ay, ito po ay kusa ng ating board at Mm. wala pong naihaing petisyon para Mm. sa pagtaas ng minimum wage Kasi para ano sa sila, ating 'di mga ba? kasambahay. Hindi sila Ah, katulad ng ibang regular workers na Mm. organized. So, hindi natin mai-expect na meron talaga magpepetisyon sa mga kasambahay. Ano po? So far, ang history ng pagtaas ng kasambahay sa NCR, wala Mm. pong petisyon. Ito Yes. po ay Mm. laging motu proprio Pero or kusa yearly, po. Meron nagagana, oo. nagbibigay. Yes po, yearly nagbibigay Mm. ang NCR, ang wage board sa Mm. pagtaas ng minimum wage para sa ating kasambahay. Wala Paano o po kung mayroong employer na hindi sumunod sa bagong minimum wage para sa mga kasambahay, Direktor? May kaukulang penalty po sa ating mga employers sa hindi pagsunod ng minimum wage po Mm. para sa ating kasambahay. So, kung meron po, may mag-complain lang po sa DOLE at kami po ipapatawag natin ng employer para po mag-comply sa ating minimum wage. Ano pong penalty? Sorry, Beng. Ano pong penalty? Fine po ang penalty para sa ating mga Fine? employer na hindi sumusunod sa minimum wage order. Magkano yun, ma'am? Between 10,000 to 30,000. Mm. And yun, dito naman sa ating mga social benefits para sa kasambahay, may kaukulang penalty din, ano. For example, sa SSS, pag hindi po sila nagbabayad, may criminal liability din po. Mm. Parang delinquent ano sila sa Yes kanilang po. contribution. Opo. Ay, paano Opo. po kung halimbawa walang PhilHealth yung kasambahay? Ay, ayan po ay kailangan i-ano natin, no, i-refer natin sa PhilHealth Mm. and sa Pag-ibig kung may violation as well as SSS din po. Kaya lang, ang aking fear lang, pwedeng magreklamo ang kasambahay kung halimbawa hindi na ibibigay yung sahod at benepisyo na para sa kanya, karapatan niya po yun. Pero yung takot na baka mawalan ako ng trabaho, sibakin ako, kasuhan ako, balikan ako ng kaso. Paano natin sila poprotektahan sa ganung buwelta, Direktor? Of course, hindi lang po yung penalty, ano, hindi naman sapat yun. Pero meron din po mga damages, ano, hindi lang po medyo may kakulangan nga po sa batas, pero at least po pag may mga ganyang sitwasyon, yung protection, yun po yung pinaiigting natin para sa ating mga kasambahay. Okay, may mga pagkakataon ho, o siguro karamihan sa mga kumukuha rin ng kasama sa bahay ay minsan mga hindi rin kalakihan ng sweldo. Kaya Tama po di ba? yun. Kaya Tama po itong naiset ho ninyo na 7,800 pesos, maaring hindi lahat ho pwedeng sumunod ho rito at pwede hong maibigay ho ito, pero nagkakaroon ho sila ng relasyon doon ho sa kanilang nakuwang kasambahay na mag-agree na lang ho tayo. Ito Oo. lang ho ang kaya namin. Mm-mm. So pag pumayag ang kasambahay dahil ho ng siguro mabait ang trato naman sa kanya Mm-mm. at siya siguro na i-refer, okay lang ho ba yun o pwedeng sabihin na nang-aabuso rin ho sila? O meron ho silang pananagutan sa anumang batas? Yung mga meron actually kami sa public hearing, may narinig kaming ganyan, may hinaing meron pa rin po na hindi nagbabayad. At talaga pong binabalanse din natin. Like for example, ang mga minimum wage earners, yung sa formal, no? Mm-mm. Tinitingnan din namin yung kakayahan nila para kumuha ng mga kasambahay. And ang assumption namin, pag minimum wage earner ka, at least kung kukuha ka ng kasambahay, at least dalawa sa pamilya ay nagtatrabaho para meron po silang pangtustos o pambayad sa minimum wage, no, ng ating kasambahay. And doon naman po sa kung may agreement,
Hindi po 'yun ang susundin natin. Ang susundin po natin ay ang minimum wage regardless kung ano ang kasunduan kasi ang dapat na manaig or ang susundin natin ay ang bagong minimum wage order. Kunyari, dito sa Metro Manila, ano ba minimum na? Nasa 690 plus na ata tayo. So yan ay pwede... 695. 695, di ba? Oo. So, yun din ang medyo nakakalito dahil meron din mga instances na ganon, ang pinagbabasehan ng mga employer ay yung minimum wage. 'Di ba? So minsan nagbibigay rin sila, actually pag minimum wage ang pag-uusapan, magiging 20,000 ang kanilang buwan ng sahod diyan, hindi lang 7-8. Opo. Opo, actually yun din ang tinitingnan natin, no? Maraming ding minimum wage earner kaya sabi ko po namin talagang kailangan balansehin namin at ano yung i-consider talaga sa pagtaas. Hindi po kami ganun makapagtaas kasi tinitingnan din natin yung mga minimum wage earners, yung mga pamilya na nagtatrabaho at nangangailangan ng kasambahay para alagaan ang kanilang mga anak, mga magulang. Yes, opo. Kaya nga ma'am, yun pero sabi niyo nga kailangan sumunod pa rin sila sa minimum wage. So ano ang dapat nilang gawin? Minimum wage ka pero kailangan mo na may kasama sa bahay para mag-alaga ng anak or tumingin sa bahay. Pero ito lang kaya mo, hindi mo kaya yung 7-8. Anong abiso niyo ho sa kanila? Ito po ay of course kung hindi naman natin naaasahan na magreklamo ang kasambahay, responsibilidad ng komunidad din at ating barangay. Kaya nga po kami pinaiigting namin ang partnership with the barangay and the LGUs para po maproteksyonan ang ating mga kasambahay. Sorry ma'am, linawin ko lang partner, sorry. Pag hindi o kaya ng isang pamilya dahil kaunti lang doon yung kita, pero kailangan niya ng kasambahay para may titingin sa bahay, mag-aayos at titingnan yung mga anak ko, may paglabag ho siya pag hindi niya kayang ibigay yung 7,800, minimum wage earner lang ho siya. Opo, may paglabag po siya. Hindi po siya sumusunod sa minimum wage, kaya may karampatang fine po pag hindi siya sumunod. Okay. Kasi batas yun sa kautusan ng DOLE. Ngayon, kung gusto mong kumuha at hindi mo kaya, mag-usap kayong dalawa. Yun na nga, yung kung meron silang usapan. So kung may usapan, okay lang yung direktor. Ay, hindi po. Hindi rin. Hindi rin. Okay, yun ang gusto kong linawin. Ay hindi po pwedeng i-substitute sa batas, sa minimum wage order. So meron pa ring paglabag yun on the part of the employer kahit pumapayag ang kasambahay. Hindi po yun naaayon sa batas, kaya dapat ang sundin ay ang minimum wage order. So, ang choice nito, Director, ay ganito. Pag hindi mo kaya ibigay yung minimum wage, huwag ka na kumuha ng maid. Yun lang. Ganun po. Yes, kailangan na magsakripisyo ang pamilya, pagtulungan ninyo kung paano iaayos ang inyong pag-aalaga sa mga anak habang nagtatrabaho kayo. Pwede magpaalaga sa magulang, sa biyanan ng mga bata habang kayo mag-asawa ay nagtatrabaho. At yun naman po ang nangyayari ngayon, no? Kung hindi kaya, ay talagang yung mga kanilang mga extended family, yung yung kanilang mga magulang ang nag-aalaga o kaya ang anak nila na So talagang ito po ay mahirap tinitingnan ho natin lahat no? At alam din naman ng mga employers at mangilan-milan konti naman yung mga ganon pero tinitingnan kaya po ang base talaga, floor wage lang talaga ito para sa mga middle income earners po. Problema dyan, ang direktor, pag solo parent ka, diba? Tapos wala kang magulang na pwedeng tumingin o kamag-anak, pwedeng tingnan ang anak mo, paano yun? Di ba? Yun ang malaking tanong pag solo parent, saan mo iwanan yung anak mo? Kundi maghahanap ka ng kasambahay, pag hindi mo kaya ay talagang pwera na lamang kumabait at hindi magsusumbong yung isang kasambahay. Sige, tutulungan na kita kahit kung anong kaya mo, basta tulungan kita. Meron pa nga iba, Director, na hindi kita kayang solduhan pero kahit paano tutulungan kita sa pag-aaral mo na pag-aaral ng kaunti-unti. anak mo, ganon. Diba? Yung ganon.
Pero yun po ay Paglabag. hindi sapat kasi Mm. na ang nasa batas ay cash po, hindi po in kind like Mm. yung pagtustos, on top lang po yun Mm. pero hindi yun kasama. Mm. Hindi po pwede ang pambayad ay yung pag-aaral ng kasambahay. At So saka, dapat cash po mahirap ang din yung Cash, oo. gano'n na yung oral, yung verbal lang, oral agreement lang, verbal agreement na, Oo. ito lang ang kaya kong pasweldo sa'yo. At Oo. anytime pwedeng magkasamaan kayo ng loob, pwede kayo reklamo ng maid Mm. 'Di ba? Na hindi ka nagpapasweldo ng tama. Tama po yan. Marami po tayong mga ating mga kasambahay at employer. Wala pong kontrata ang ating mga kasambahay. Oo. Yun din po ay labag sa batas na walang kontrata. Kontrata. So may violation po sa ating kasambahay law. Mm. So dapat ang ating mga kasambahay ay may mga kontrata. Parang yung nasa abroad lang, nasa abroad, yung mga Pilipino na domestic Helper. din doon, nakakontrato yung mga yun. Nakakontrata yun, Nakasulat oo. black and white. Oo. At nakalagay doon ang kanilang terms Oo. of agreement, hindi Yeah. ba? Oo. Director, kailan ang implementasyon nito? Epektibo? Sa February 7, 2026 na po ang effectivity ng ating bagong minimum wage order para sa ating mga kasambahay. And ibig sabihin yan, ang 13-month pay nila katumbas ng kanilang minimum wage. Opo, tama Okay. po. At mandatory ba rin para sa kanila ang minimum, ang 13-month pay, pero kung may mid-year bonus, gratis na yon ng kanyang amo. Yes po, mandatory po ang 13th month pay. Kung may mas mataas pa doon or may karagdagang benepisyo, ayun po ay gratis na. Okay, Okay. maliban po dyan, ang mga mandatory na benepisyo ay SSS, PhilHealth, ano pa po? SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13th month pay, may service incentive leave din na 5 days. So 5 days. mandatory din Oo. po yun. Ayun, Okay. alright. Tapos sa mga domestic workers, hindi lang yung mga kasama natin sa bahay, yung mga hardinero, kasama rin yun, no? Opo, Yung mga kasama sinasabi. din po yun. Hardinero, ano Opo. pa ba? Yung mga cook, kung meron nung kayo ba? Ano yan, Sarili mama? kayong, O kahit pala bandera lang, kasama dyan, sakop dyan, di ba, ma'am? Opo, opo. Okay. At yan, ma'am, ay, ang ibig sabihin, nakasulat sa batas. Huwag niyong lalabagin. Dahil sabi nga ni ma'am, may parusa yan, may penalty. Opo, tama po doon. Alright, Director. Tama po yun. Yeah, Salamat thank you, po, ma'am. Director, Good sa oras. Ha? morning. Opo, maraming salamat po, sir and ma'am. Thank you, Sa ma'am. susunod Thank you. po ulit. Yan. Thank you. Yan, ma'am. Hilingan, walang pinoprotektahan.